Pagpalain ka, kapatid. Napakainam nga na makaparito sa bahay ng Panginoon. Sa tingin ko, pinag-aaralan ko ang ilang kasulatan kamakailan lang. At ang sabi nito, na noong si Jesus ay patungo't malapit na sa Jerusalem, na yung mga alagad ay iminasid nila ang kanilang mga mata at natanaw nila ang banal na siyudad sa kalayuan. At nagsimula silang magbunyi at magsabi, "Haya't ngayon ipapanauli na ang kaharian." At may isa pong lalaki na binabanggit ito, o ikinukwento niya yung pagbisita niya sa Palestina kamakailan lang. At ang kwento niya'y, ang mga tao ngayon, nitong nakarang taon, ang mga tao ay nagtutungo raw sa lugar na yon, sa dako na sila'y manggagaling sa libis, at doon mismo sa may pagliko. Doon sa siyering daan na si Jesus at ang mga alagad ay umapak noon. Noong panahon na tinanaw nila yung siyudad, bigla silang napaiyak. Alam nyo, naniniwala ako na may kung anong bagay sa mga alagad noong panahon na yon na may pakiramdam sila na ang kaharian ay ipapanauli na. At ngayon po'y halos panahon na. At naniniwala ako na yan din ang pakiramdam na naroon sa mga tao na ang kaharian ay halos handa ng mapanauli muli. Si kapatid na Neville po, ang ating mabait at pinagpalang pastor, nakausap niya po ako kanina tungkol sa paparating na gawaing revival dito sa tabernakulo sa susunod na ilang gabi, na idulog po raw ito sa panalangin. At sinabi ko sa kanya na sa palagay ko'y magiging pinagpalang bagay ito. Hindi nga kayo basta-basta na lang nagkakaroon ng sangkatutak na revival, at maraming beses po na mali ang opinyon natin tungkol sa revival. Ang revival po ay hindi naman yung mag-aakay tayo ng mga bagong miyembro. Bagkus ay yung i-revive na mismo yung kung anong meron na tayo. At ako'y gustong-gusto kong sinasabi ito dahil sinasabi ko ito mula sa kalaliman ng aking puso, na may unti-unti akong nasusumpungan na may kung anong ibang pakiramdam sa palibot nitong tabernakulo kaysa sa nung kung ano ang narito ng matagal na panahon. Isa pong pakiramdam na isang malalim na espiritual na pakiramdam. Gaya ng kung ano noon, matagal ng panahon ang nakararaan, na isang bagay mismo na lumalagi at isang bagay na may tunay na pundasyon. At umaasa ako na pagpapalain ng Diyos ang munting iglesia na ito. At muli, sa kapangyarihan nito, at nakikita ko po ang patuloy na pagpapatayo ng gusali, at iniisip ko na isang dakilang bagay ito. Dahil kalaunan, tayo na mga matatanday, huhubarin na natin ang baluti at itatagubilin sa kamay ng ating mga anak. At aakyat na sa gintong hagdanan na yon. Nung isang araw po'y tumungtong na ako sa kalahatiang tandaan. Haya't 50 taong gulang na ako. Hindi ko nga namamalayan. Parang ang kailan lang mula nung nagbubuhat-buhat ako ng mga pinamili para kay Chris Meissner. Mga 18, 16, 18 anyos lang ako noon. Pero ang bilis ngang lumipas. Ipinapakita nga niyan na wala tayong namamalaging bayan. Bagkus, tayo'y humahanap sa isa na yon na parating. At ang bayan na yon na kung saan ang Diyos ang nagtayo. Haya't wala nga roong katapusan. Kaninang umaga, habang nangungusap ako sa paksa tungkol sa araw ng mga nanay, at sinisikap ko na ipresenta ang nanay na hindi sa kung ano siya ngayon, na matanda na may mga kulubot na't lahat ng mga ito na nakasaklay o nasa isang silyang de gulong o upuang may patungan ng bisig sa gilid at may munting paso ng bulaklak sa tabi niya, kundi si nanay sa pagkabuhay na maguli na ipinanumbalik sa kanyang kabataan at nakatayo, nagliliwanag bilang isang reyna.
Sa ganyang paraan na nais kong isipin ang aking nanay, ayaw kong isipin siya na gaya ngayon na matanda na. Gustong-gusto ko nga na iniisip kung ano ang parating. At alam ko na ganun din ang pakiramdam nyo sa inyong mga nanay. Iniisip nyo siya kung ano siya talaga sa kanyang puso. Gayong maraming, gaya ng sinasabi ng Makata, hindi madali ang buhay para sa kanya, pero di siya mangingimi na ulitin yun uli. Basta makagawa lamang ng bagay para sa iyo. Kaya gagawa nga mismo ang Diyos ng daan para ang nanay ay mabubuhay ng magpakailanman kasama kayo. Kaya nga't ikinagagalak ko yan. Hindi ko po alam na i-anunsyo ko ito kaninang umaga na mangungusap ako ngayong gabi kung loobin ng Panginoon tungkol sa sino kaya ito? Kaya nga po na di ko alam kung paano ko ito gagawin. Mangyari po na abala po ako hanggang sa halos 1 oras at 10 minuto ang nakararaan. Dahil sa mga panayam buong hapon at may mga espesyal at mga tawag na kailangan sana ng agarang tugon. Pero di lang ako makapunta. At nais ko pong ipagpatuloy na ipanalangin niyo si Dr. Sam. Siya po'y bumubuti na ang pakiramdam at pinasasalamatan natin yan. At si Dr. Baldwin at Ginang Baldwin ay kapwa nakakabawi na rin po. Bumubuti na ang lagay nila. Nais ko pong ilagay niyo ang isa pang bago sa listahan niyo ng mga ipapanalangin sa hapon na ito. Si Harry Liz po na taga rito, na taga-benta ng gamot. Si Harry po'y personal kong kaibigan. At sa tagal ko na siyang kakilala, akala ko nga na isa siyang Kristiyano. Hanggang nitong hapon lang, nung ang kanyang kapatid na lalaki nakiusap ng kahilingan para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Si kapatid na Mike Egan po ang nagdala. Ang atin pong katiwala rito, siya po ang nagdala ng balita. At si Harry po raw ay nasa isang malubhang kalagayan, nasa ospital. Hindi ko akalain na gano'n na lamang niya akong iniisip. Mangyari po na tinanggihan niya ang sarili niyang pastor sa hapon na ito o ang pastor ng simbahan na pinupuntahan niya. At gusto raw niyang bisitahin ko siya at nais kong makita siya. Kaya ipanalangin niyo si Harry. Nagagalak tayo sa gabing ito. Haya't babanggitin ko lang ang mga kaibigan ko na narito mula pa sa Georgia, si kapatid na Welch Evans at ang kanyang pamilya. Nakikita ko rin ang iba pang mga bisita na hindi ko sila kakilala. Marahil narito kaninang umaga. Kung hindi ako nagkakamali, nakikita ko si kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Elmer Collins dyan sa likod ng mga taga Phoenix, Arizona. Oh, hindi ka nagbago. Parang ang dapat siguro'y isuot mo ang uniforme mo sa tren at bumalik mismo sa Riles. At maligayang pag-uwi. Hindi ko nga maihiling na manatili ka rito dahil nakahanap ka na ng mas mainam na lugar. Kita mo? Napakainam niyan. Phoenix. Ako man ay gusto kong tumira roon balang araw mismo. At heto rin na nakikita ko si kapatid na Smith na taga Church of God. Nandyan siya, kapatid na Smith, na ibigay sa akin yung munti mong aklat noong isang araw o kahapon yata yun ng hapon. Paggabi na. Hindi ko pa nababasa, pero siguradong i-endorse ko yun. Yamang nalalaman ko na ikaw ang sumulat nun. Siguradong totoo, tunay na kasulatan yun. Pagpalain ka ng Diyos. At umaasa ako na magiging matagumpay yun. At marami pang iba na mababanggit ko. Lahat po kayo'y malugod na tinatanggap sa tabernakulo. At gustong-gusto ko yung awitin na yun kaninang umaga ni kapatid na babaeng streaker na umawit nun. Siya'y sumisilip sa durungawan. Minamasdan siya. Sa Mennonite kong mga kapatid dito, itinagagalak ko na nakadalo sila rito. At lahat po kayo. May isa ring kaibigan dito na sa palagay ko, mula pa sa Illinois, ang anak niyang lalaki ay nagre-record dyan sa likod. Nakatagpo ko sila uli. At marami po, marahil di ko lang, wag lang po sana kayong magtampo kung di ko mabanggit ang inyong pangalan. Kayan po na malugod kong tinatanggap kayong lahat. Ngayon, tayo po'y magbasa na ngayong gabi bilang aralin sa kasulatan mula sa Mateo sa 21 kabanata. Simulan natin sa unang talata at basahin pababa at sa 11 lahat ng nakapaloob. At nang malapit na sila sa Jerusalem, na doon magsidating sa Betpage sa bundok ng Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagtakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo,
kinakailangan sila ng Panginoon, at pagdakay Kanyang ipadadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin sa mga anak na babae ng Sion, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo, nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno, at nagsiparoon ng mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno, at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit. At dito siya'y sumakay, at inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit, at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy, at inilalatag sa daan. At ang karamihang nangasa unahan niya, at ang nagsisunod, ay nagsisigawan, na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y si Jesus na propetang taga Nazaret. Atin pong iyuko ang ating mga ulo sa pananalangin. O Panginoon, iniisip po namin kung ano kaya ang sasabihin namin kung kami namuhay sa mga panahon na yun noon. Pero kami po'y nabubuhay sa isang higit na dakilang panahon kung kailan kami naghahangad sa kanyang pagparito. At kami po'y naghahanda, Panginoon, inihahanda ang aming mga puso at dinadala ang lahat ng mga ani na matitipon namin mula sa dako ng anihan, kapwa dito sa amin at sa ibang bansa. Amin pong binubulay at aming hinihintay ang oras na yon na makikita namin siya na dumarating, nakasakay sa isang kabayong puti, bumababa mula sa mga pintuan ng kaluwalhatian para baguhin at anyuan ang lumat na bubulok naming katawan na ito, na maging isang maluwalhating katawan gaya ng sa Kanya, kung saan wala ng kasalanan pa o wala ng tanda ng kamatayan ang makapapasok, at amin siyang makikita bilang siya mismo at mamumuhay at pagkaibigin siya sa lahat-lahat ng mga kapanahunan na darating. Pinasasalamatan ka po namin para sa iglesyang ito at para sa pastor at para sa mga katiwalat mga diakono at para sa bawat tao na dumadalo rito, at para sa mga bisita na nasa aming mga pintuan na mga tupa ng siringkawan, pero mga tagaibang bakod. Taimtim po namin hinihiling na iyong pagpalain sila ngayong gabi ng iyong presensya, at kami pakainin ng iyong salita, na kami makahayo mula rito sa gabing ito, na may kamit na determinasyon na maging mas mainam na mga Kristiyano kaysa sa noong una kami. Nawa kami makahayo ng may bagong pag-asa sa aming puso, at may kamit na kagalakan sa paghihintay sa kanyang pagdating. Kung sakali po na meron sa kalagitnaan namin na may sakit at nagdadalamhati, ay di namin makalimutan na ipanalangin sila, na sila po sa pagdako sa gusaling ito ngayong gabi, kung saan kami nagkakatipon para sumamba, na sa pagpasok na may sakit, sila'y lumabas na magaling na. At humihiling kami para sa kanila na mga nasa rehabilitasyon, sa mga tahanan at mga ospital, at mga nasa banig ng karamdaman. Dalangin namin, O Diyos, na ang iyong habag ay umabot sa kanila. Idinadalangin din namin sila ng mga malamigang loob ngayong gabi, na hindi pa nalalasap at nakikita na ang Panginoon ay mabuti, na hindi pa alam kung paano ba mahalin ng Diyos,
Hindi lamang nila nauunawaan kung ano ang kulang sa kanila. O Diyos, naway sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid sa radyo o sa kung anong paraan, ay hipuin ang kanilang mga puso. At ang kanilang mga emosyon ay may baling sa iyo bago pa sumara ang pinto ng awa at pagsarhan na sila sa labas, para tumayo sa mga kahatulan ng wala ng habag. Iyo pong tulungan kami, Panginoon. Ang mga bagay na ito ay idinadalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus, at para sa kanyang kalwalhatian ay amin itong inihiling. Amen. Ang mga taong yun nooy nagsisiksikan sa paligid ng pintuang bayan, at punong-puno ng tao ang mga lansangan, at wala ngang sapat na lugar para pagtulugan ng mga tao. Nakahiga sila roon sa labas ng pader, sa lapag na mismo, dahil panahon yun noon ng Paskwa, at ang mga tao'y nanggaling pa sa lahat ng dako ng kilalang mundo noon para sumamba sa panahon na yun. Panahon yun noon kung kailan ang kordero ng Paskwa ay papatayin, at ang inirerepresenta noon ang kanilang paglabas mula sa Ehipto, mula sa pagkaalipin. At ginugunita nila ito taon-taon. Taon-taon. Itong dakilang Paskwa na ito ay ginaganap. At isa yun sa pinakakatangi-tanging panahon ng kaganapan ng relihiyong Hudyo. Dahil ginugunita noon ang panahon na sila'y pinalaya. Lahat ng tao mismo ay gustong-gusto na inaalala yan, yung panahon kung kailan sila lumaya. Ganon nga rin yan mismo sa bawat isa sa atin sa gabing ito, na binabalikan natin ang panahon na yon, kung kailan tayo lumaya. Ganon na lamang yung kahalaga sa atin. Naalala ko nga sa sarili kong karanasan, kung papaanong ang dalit at kabataan kong puso'y nag-aasam noon sa hipo ng Diyos. Sa isip-isip ko, kung magagawa ko lang na pumunta roon at kumatok sa kanyang pinto at makipag-usap sa kanya ng matagal-tagal pa. At mangyari po na alam niyo ang kwento ko. Kumuha ako noon ng papel at lapis at nakahanda na ako noong sulatan siya ng liham, dahil hindi ko magawang kausapin siya. At ang alam ko'y nakatira siya sa kakahuyan, dahil doon ko siya narinig at doon ko siya nakita sa kakahuyan na kumikilos. At may isang lumat pamilyar na daan na dati kong dinadaanan kapag pumupunta ako para mangaso o mangisda. Sa isip-isip ko, ipapaskil ko lang yung liham sa puno at Ginoong Jesus yun nakapangalan. Isang paraan ngayon para maibsan ang bigat na yon sa puso ko. Yung gabi na yun sa dako roon. Makalimutan ko man ang edad ko. Makalimutan ko man ang pangalan ko pagdating ng panahon. Pero hindi ko makakalimutan yung oras na pinalaya niya ako mula sa kasalanan. May bagay na nangyari sa kaibuturan ko na sadyang kasagipan ko sa matitinding panahon ng kadiliman. Noong oras na yun ng pagliligtas sa akin, ang bigat ng kasalanan ay nawaglit sa akin. At ako'y naging isang bagong tao. Ako'y naging bagong nilalang kay Kristo Jesus mula noon. At kaya ang mga Hudyong ito, nagpupunta sila roon bawat taon. At may bukal sa loob ng simbahan. At dala-dala nila roon ang tinapay, ang mapapait na gulay, at yung kordero. At sila'y uminom mula sa bukal na ito sa loob ng simbahan. At sila'y nagagalak na magkakasama dahil pinakitaan sila ng Diyos ng kaluguran. Kaya yamang panahon yun ng Paskwa, at hindi lang noon basta Paskwa, kaya't espesyal na Paskwa yun. Alam nyo,
May mga panahon na nagpupunta tayo sa simbahan at gustong-gusto natin na pumunta sa tuwina. Pero may mga panahon na may espesyal na nangyayari. At isa ito sa mga panahon na yun. Ang paligid nga ay punong-puno ng pag-asa, gaya sa panahon ngayon. Lahat ng mga mata ng mga umiibig sa Kanya ay naghihintay sa Kanyang pagpasok sa pintuang bayan. At naniniwala ako na ganyan mismo ito sa panahon ngayon, para sa mga tao na iniibig Siya at naghihintay sa Kanya. Ang paligid nga ay punong-puno ng pag-aasam. Sa panahon na nabubuhay tayo sa panahon na ito, kung kailan ang mundo'y aktwal na nagmistulan ng naging isang malaking barilis ng pulbura at sinasabi sa atin ng siyensya, 3 minuto na lang bago maghating gabi. At sigurado ako na nabasa niyo na, gaya ko ng isang araw, yung kwento ng isang general sa hukbo. Ang sabi ay, kung may darating man na isa pang gyera, 2 o 3 minuto na lang ang itatagal nun. Yung sinaunang paraan ng pakipagdigma at pagpapaputok ng baril at paghuhukay ng mga tinsera at butas, lipas na yon. Sinasabi nila na ang susunod na gyera ay 2 o 3 minuto lang ang itatagal. Darating ang araw, may maligalig na taong bigla na lang magpadala sa init ng ulo at papuputukin ang isa sa mga bombang yon. At kapag may gumawa niyan, meron tayong mga radar na naniniktik ng mga ganoon sa lahat ng dako para makaganti tayo ng putok. Hindi nga diyan makakaligtas ang mundo. Lahat ng naroon sa Pasko ay alam na may bagay na mangyayari, pero di lang nila alam kung ano yun. At ganyan din ito sa panahon ngayon. Halos lahat ay alam na may bagay na napipintong mangyari. Alam ng lahat mismo. Kausapin mo ang makasalanan. Kausapin mo ang negosyante. Kausapin mo ang kahit sino. At grabing panahon ng bagabag nga para sa mundo. Pero subukan niyong kausapin ng isang lalaki o babae na naghihintay sa kanyang pagdating. At ang kalwalhatian ay nasa mukha nila mismo, nagliliwanag. Hinihintay nila ang dakilang kaganapan na ito. Kaya ang buong paligid ay napupuno muli ng pag-aasam sa isang bagay na mangyayari. Hindi alam ng sanlibutan kung ano ang napipintong mangyari, pero alam ng Iglesia ng Buhay na Diyos kung ano ang mangyayari. Alam nila na malapit ng tumunog ang trumpeta at makikita natin ang kanyang pagdating na nangangabayo mula sa kalwalhatian sakay sa isang puting kabayo. At ang hukbo ng langit ay nakasunod sa kanya. At sila na mga patay kay Kristo ay aagawin at kukunin pa itaas para katagpuin siya sa alapaap. Yan ang bagay na inaasam natin. Nananabik tayo para rito. At naipangusap na sa atin ang tungkol sa mga kaluluwa ng mga nanay na yon at iba pa. Yan ang ipinangusap natin kaninang umaga na nandun mismo sila sa ilalim ng dambana ng Diyos na sumisigaw, "Gaano pang katagal, Panginoon? Gaano pang katagal?" Gustong-gusto ni nanay na makita kayo gaya nga ng kung papaanong gustong-gusto nyo na siyang makita. At ang ating mga mahal sa buhay ay talagang gustong-gusto rin nila na makita tayo kung papaanong gusto natin na makita sila. Grabing muling pagkikita-kita yun sa kanyang pagdating. Nakakatagpuin natin ang ating mga mahal sa buhay at makikita natin sila na nasa katawan nila na nabuhay maguli at niluwalhati at naglalakad mismo kasama ang mga tagapagmana ng pagkabuhay na maguli. Pagmasdan nyo ang kanilang pagkatao kung papaano nga na nabago yun. Makikita na ang kaamuhan at kataimtiman. At wala nang pagmamadali at pag-aapura. At kasasampa pa lang ay aalis na. Dahil tayo may buong walang hanggan na mamumuhay ng sama-sama. Itong grabe at neurotikong kapanahunan na kinabubuhayan natin. Wala ngang panahon para sa kahit na ano. Haya't sasampa pa lang at aalis na at tatalilis na. Aba, terribling panahon nga.
Mangyari nga na noong ang mga taong iyon ay naghihintay na may bagay na mangyari, nakalulungkot nga na marami sa mga naroon sa Paskwa ay di man lang siya nakita. Pero alam nila na may bagay nga na mangyayari. Pero sa kabila nun, ay di sila nagkaroon ng pagkakataon na makita siya. Ganon din ito sa pagparito ng Panginoon. Napakaraming tao ang balisa sa panahon ngayon na alam na may bagay na mangyayari, pero hindi nila siya makikita. Dahil darating siya sa katahimikan ng hating gabi para agawin palayo ang munting iglesia na nananabik at naghihintay at nag-aasam na makita siya. Sila yung ipinunta niya at agawin palayo. Marami sa sanlibutan na namumuhay sa kabighanian at pagpapakasasa ng kanilang mga kaluluwa sa mga bagay na makamundo. Hindi nila malalaman kung anong nangyari hanggang sa ang iglesia ay magtungo na sa kalwalhatian, dahil siya'y darating bilang isang magnanakaw sa gabi at aagawin sila palayo. Heto nga na nakikita natin na bumalik tayo sa gayon ding kalagayan. Ngayon, nasumpungan natin na itong mga pag-aasam na ito, na ang Diyos ay dumarating sa kanila na mga sa buong kasulatan mismo, ganoon at ganoon din, na may mga lagi siyang nagpapakita sa kanila na mga naghihintay sa Kanya. Laging sa kanila na mga naghahangad na makita siya. At sigurado ako na yan mismo ang pag-asa na nasa mga puso natin ngayong gabi. Mga 6 na buwan na ang nakalilipas. Siguro, ako po'y nagpapatotoo noon sa mga tao. At sabi ko, ang bulayan yun, na anumang oras ay darating at darating siya. At ang dahilan kung bakit nasabi ko yun, kausap ko noon si kapatid na Bosworth, noong pinuntahan ko ang matandang banal na ito, noong mabalitaan namin na malapit na siyang mamatay, lagpas 80 anyos na ang edad niya. Ang may bahay ko tako'y nagtungo doon para makita ang matanda bago siyang mamatay. May bagay nga ako na kailangan kong sabihin sa kanya. Gusto kong masaksihan mismo ang mga banal sa pagpasok nila sa kalwalhatian at kinakailangan ko ngang makita siya. At talagang pinudpud namin ang gulong ng kotse. Mangyari nga na nung pagdating ko doon at humangos ako sa may pinto, papasok sa isang munting sulok kung saan nakaratay ang matandang patriarka. Inangat niya ang ulo niya nung masilip niya na dumating ako. Yung matanda't nangihina niyang bisig ay nakalaylay na yung laman ay nakaluyloy. At iniabot niya ang kanyang mga bisig sa akin. At niyapos siya sa may leeg at napasigaw, Ama ko, ang mga karwahe ng Israel at ang mga ngabayo nito. Dahil isa siyang banal na lalaking makadiyos. Tapos sabi ko, kapatid na Bosworth, gusto ko pong tanungin ka ng isang bagay. Nananampalataya ka ba na gagaling ka? Sabi niya, wala naman akong sakit. Sabi ko, bueno, ano pong nangyayari kung ganon? Sabi niya, ako uuwi na sa tahanan. Sabi niya, pagod na ako at inip na at gusto ko lang umuwi na. Sabi ko, kung ganon po pala'y napagtatanto mo na mamamatay ka na. Sabi ko, gusto kitang tanungin ng isang bagay. Kung babalik ka ng halos 70 taon mo sa pagmiministeryo, ano ba ang pinakamalwalhati mong sandali? Pwede mo pong ikwento sa akin, Ginoo. At sabihin sa akin, kung ano ba yung karanasan na yun na nagkaroon ka sa tugaygay ng panahon, na mabibilang mo bilang pinakadakilang oras. Umabot man ako sa edad niya, hindi ko makakalimutan yun habang yung nangingitim niyang mga matay tumitig sa akin sa ibabaw nung salamin niyang yun. Sabi niya, mahal kong kapatid, ito mismo ang pinakadakilang sandali ng buhay ko. Hindi nga ako makaisip ng anumang oras na mas luluwalhati pa kaysa ngayon. Tiningnan ko siya sa kanyang mukha at sabi ko, Ginoo, pero alam mo pa rin ba na mamamatay ka na? Sabi niya, kapatid na Branham,
Nakahiga lang ako rito na hinihintay ang bawat minuto na kanya nang bubuksan ang pinto at ako'y papasok. Dadalhin ako pa uwi kasama siya. Yan ang dapat na paraan kung paano mamatay. Yan ang dapat na paraan kung paano yumao. At gaya ng nalalaman nyo, na mga 2 oras bago siya mamatay, siya nga'y naratay doon sa kuma ng lampas 2 araw. At nung magkaroon na siya ng malay, bumangon siya sa silid at nagsimulang makipag-usap sa kanyang may bahay. Tapos bigla-bigla na lang, naging mistula siyang nagliliwanag at nakipagkamay siya ng diretsyong 1 oras o higit pa. Nakipagkamay sa mga kaibigan na mga patay na ng 40 o 50 taon na ang nakararaan, na kanyang mga naakay sa kanyang iglesia. Nakipagkamay sa kanyang nanay at sa kanyang tatay, hanggang sa siya ay umalis na ang buhay sa kanyang katawan, nahiga sa unan at natulog sa mga bisig ng Panginoong Yesus. Wala ngang makapapalit sa paglilingkod sa Kanya, pag-aasam sa Kanya. At habang ikinukwento ko ito sa lalaking ito, at sinasaysay sa kanya ang karanasan na yon, ito ang sinabi ko. Sabi ko, Ginoo, hindi ba't napakamalwalhati kapag makikita na natin siya? Kung paririto lamang siya ngayon. Sabi niya, kapatid na Branham, huwag mong takutin ang mga tao gaya niyan. Sabi ko, ano pong ibig mong sabihin? Sabi niya, huwag mong sabihin sa mga tao na ang mundo'y parating na o si Kristo'y parating na. Magbubunsod yon ng pag-aalala sa kanila. Sabi ko, hindi, pasensya na po. Sila na mga naghihintay sa Kanya, yun po'y ang pinakamalwalhating balita na maririnig nila. Na si Jesus ay magpapakita na't kukunin ng Kanyang iglesia. Ang katandaan ay mababago at magiging kabataan. Kagalakan ang ibibigay sa halip na kalungkutan. Buhay ang ibibigay sa halip na kamatayan. Immortalidad sa halip na mortalidad. Ipagpapalit. Grabing sandali ang malaman na siya'y parating na. Hinihintay nila siya. Inaasahan nila siya. At sa pagdating niya, makikita natin na may 2 pangkat. Ang isang grupo ay para sa Kanya, at ang isa naman ay laban sa Kanya. At ganyan na ganyan ang nasusumpungan natin ngayon. Yan ang ibinubunsod ng Kanyang pagparito. Ang hatiin lagi ang mga tao. Sa tuwing masusumpungan nyo si Jesus, masusumpungan nyo rin sa paligid yaong mga kontra rito. Si Satanas yun. At ngayon, kung bubulayin natin yon, makikita natin na walang pinagbago. Parehas mismo. Ibang tao na marahil ang naroon. Pero yung espiritu ng mga tao ay hindi nagbabago. Kaya noong sandali na tumanaw sila roon sa pintuang bayan at makita siya na parating, nakasakay sa isang muntit puting asno, hindi na nakapagtataka na ang mga lagad ay bigla na lang sumigaw, ang kaharian ng langit ay parating na. Nagtakbuhan ng mga tao para salubungin siya at napukaw ang buong Jerusalem. May kung anong bagay doon. Sa tuwing dumarating si Jesus, laging nagkakagulo. At napukaw ang buong bayan. At di nila yun may tago. At yaong mga ngaral ng panahon na yon ay kinakailangang tumugon sa pagkapukaw na yon dahil kapistahan noon ng Paskwa. At kaya sumigaw sila, sino kaya ito? Noong mapuno ang paligid ng ingay at yung pagdating ng Panginoong Yesus sa Jerusalem ay nagpuno sa paligid ng pag-aasam. Mistulang ang alam dapat ng mga tagapagturo kung ano ang mangyayari. Mistulang ang punong saserdote, alam dapat yon. Mistulang ang lahat ng iba pang mga saserdote, alam dapat yon. At di yun nagbago. Ngayon, dahil ang Espiritu Santo ay tagapanguna ng pagdating ng Panginoong Yesus. At nung ang Espiritu Santo ay nagsimulang lumaganap sa buong mundo, sumiklab ang mga apoy ng revival sa lahat na dako. Dakilang mga tanda at mga kababalaghan ang naipamalas, mga kagalingan ay naganap, mga propesiya at ipinahayag.
lahat ng pagkakatipon-tipon ng apostolikong mga biyaya'y nanumbalik sa iglesia muli. Hayan nga na kung ano noon, ay gayon din ngayon. Ang espiritu ng di mananampalataya ay sumisigaw pa rin, sino kaya ito? Ang ilan sa kanila ay naniwala naman sa Panginoong Yesus na nasasabi nilang siya'y mabuting tao. Sinasabi nga ng ilan sa kanila, isa siyang mabuting tao. Yan ang sinasabi nila maging sa panahon ngayon. Sinusubukan nilang gawin siya na isang Napoleon, isang mandirigma. Sinusubukan nilang gawin siya na isang George Washington, isang matapat na lalaki. Pero siya nga'y higit pa riyan. Napansin niyo ba ang binasa kanina sa kasulatan? Sabi nila, ito ang propeta na nanggaling sa Galilea. At ganyan na ganyan ang sinisikap nilang sabihin ngayon. Kapag nakikita nila ang dakilang pagkilos ng Panginoon na ipinapanahuli sa kalusugan ang mga may sakit at mga nagdadalamhati, na makita siya na ginagamit ang kanyang espiritu sa kanyang iglesia para talusin ang pag-iisip ng mga tao, na makita siya na ginagawa ang siyang ginagawa niya noong narito siya sa lupa, na tinutupad ang bagay na sinabi niya na mangyayari. Tunay, ang mga kaiglesiyahan at mga tao'y tinatanong ito, sino kaya ito? Hindi nila naunawaan kung sino si Jesus dahil wala sa kanila ang nakakilala sa kanya sa pamamagitan ng kanilang eskwelahan. Saang seminaryo ba siya nanggaling? Sa aling eskwelahan ng teolohiya siya nanggaling? At ganyan na ganyan ngayon. Karamihan sa mga taong pinahiran ng Espiritu Santo ay di galing sa alinmang seminaryo. Sila'y produkto mismo ng sariling pagpili ng Diyos. Hayan nga na ang mga tanda't mga himala at mga kababalaghan na ipinangako sa Biblia, lumalakip sa dakilang Espiritu Santong ito habang ito'y kumikilos sa kalagitnaan ng mga tao. At sinasabi nila ngayon, saang eskwelahan ba sila galing? Pagpasok mo pa lang sa isang siyudad para magdaos ng revival, sa anong denominasyon ka ba kasapi? Kinapanayam ako noong Biyernes ng hapon ng isang Romano-Katolikong pari mula sa iglesyang Irlandez sa Louisville. At kakapakilala pa lang sa akin sa kanya. Haya't isa siyang mainam na lalaking mataas ang pinag-aralan. Sabi niya, Ginoong Branham, sa aling denominasyon ka ba kabilang? Sabi ko, wala po. Tapos sabi niya, pagkatapos, naordinahan ka ba? Sabi ko, opo, Ginoo. Sabi niya, sino ang nag-ordina sa iyo? Sabi ko, ang Panginoong Yesus ang nagbigay sa akin ng Espiritu Santo para ipangaral ang Ebanghelyo at binigyan ako ng isang atas. Bueno, yan nga ang pag-ordina na kailangan natin. Hindi kailanman sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magpunta kayo sa, hindi ko po pinupuna ang ganong mga bagay, pero ipinamumuhay nila ang panahon nilang yon. Hindi niya sinabi, magpunta kayo, mag-aral kayo para maging ministro ng ganitong karaming taon. Sabi niya, magsipanatili kayo sa bayan ng Jerusalem hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Sinabi niya yun sa mga kalalakihan na hindi man lang makalagda ng sarili nilang pangalan. At pagkatapos nito, lulukob ang Espiritu Santo sa inyo. Pagkatapos, kayo'y magiging aking mga saksi, kapwa sa Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. Ganoon ang pag-ordina. Wala tayong anumang tala na si Jesus ay pumasok sa alinmang eskwelahan o nakapagtapos ng pag-aaral mula sa alinmang seminaryo. Pero pinakamaraming seminaryo ang itinayo sa kanyang pangalan alang-alang sa relihiyon. Kumpara sa ano pa mang iba, ano pa bang ibang bagay na narito sa lupa, wala nga tayong anumang tala na siya'y nag-eskwela. Pero sa kabila nun, pinakamaraming eskwelahan ang itinayo sa kanyang pangalan kumpara sa iba pang pangalan sa silong ng langit ng mga eskwelahan. Kailanman sa abot ng ating nalalaman ay hindi siya sumulat ng anumang aklat, pero pinakamaraming aklat ang isinulat patungkol sa kanya kaysa sa lahat ng iba pang panitikan na naisulat. At ngayon, ang kanyang Biblia ang pinakapopular na aklat na mayroon sa buong mundo
sa gitna ng lahat ng panitikan. Pero nakita nyo, noong araw na yon, ng pagbisita, sumigaw sila, sino kaya siya? Kita nyo, kinukuha ng Diyos ang isang bagay na tila walang kwenta para magbunsod ng katuturan mula roon. Yun ang nagpapaging Diyos sa kanya. At nung makita nila siyang paparating, nakasakay sa asno sa pintuang bayan, ang ilan sa kanila ay nagsabi, isa siyang dakilang tao. Yan ang sinasabi nila ngayon. May mga eskwelahan ng teolohiya na nagtuturo ngayon na si Jesus ay isang dakilang tao lang, na siya isang mabuting tao lang. May ilan nga sa kanila na sinasabing isa siyang propeta. Ngayon, kung siya'y propeta lang o mabuting tao lang, tayo sadlak sa ating mga kasalanan. Siya'y higit sa pagiging isang propeta. Siya'y higit sa pagiging isang mabuting tao. Gayong siya'y isang mabuting tao namang talaga. Gayong siya'y isang Diyos na propeta namang talaga. Pero siya'y higit diyan. Siya'y Diyos na nahayag sa laman para alisin ang kasalanan. At sa pagpasok niya, habang nakasakay sa asno, maraming tao nagsabi, isa siyang tagapagpagaling. Nakita namin mismo na minulat niya ang mga mata ng bulag. Nakita namin na pinalakad niya ang pilay na lalaki. Nakita namin siya na dumulog ng panalangin at nawala ang lagnat sa bata. Pero sa kabila nun, yung mga ganong uri ay sumusunod lamang sa kanya dahil sa mga tinapay at mga isda. At ganyan na ganyan ang mga madla sa panahon ngayon. Marami. Kung may tagapagpagaling, sila nga'y susunod-sunod sa kanya. At sila'y nagmimistulang parang isang oasis lang. Kung magkasakit sila, tatakbo sila, sasabihin, maaari mo ba akong ipanalangin para pagalingin ako ng Panginoong Yesus? At sa paglabas nila ng ospital o banig ng karamdaman, hayan nga't sa sanlibutan ng diretsyo na parang isang aso sa kanyang suka o isang baboy sa kanyang lubluban, gaya ng sinabi ng kasulatan. Sumusunod lamang sa kanya dahil sa kabutihan na nakukuha nila mula sa kanya. Ginagamit lang nila siya bilang isang totem pole o bagay na napakikinabangan nila mula sa kanya, at pagkatapos ay walang maaasahan na maglilingkod sa kanya. Ganyan na ganyan pa rin ang madla mapasa hanggang ngayon. May siyang nakitungin na pinagaling at isang bumalik para magbigay ng papuri sa kanya. O 10 po ba yun? Sila, isa sa kanila ang bumalik para magbigay ng papuri sa kanya. At ang iba sa kanila ay naunang umalis na hindi nagpapasalamat. At kung ang mga tao sa Amerika na pinagaling ng kapangyarihan ng Diyos ay babaling lamang ang kanilang mga puso sa Diyos, may revival mismo na sasambulat sa bansang ito na magpapasara sa bawat bahay inuman na ibubunsod. Ang mga tindahan ng alak at tindahan ng whiskey mawawala mismo sa eksena. Mapupuno ang mga simbahan. Mawawalan ng tao ang mga sinihan ng linggo ng gabi. At may revival na sasambulat sa buong bansa. Pero sa tuwing nakikita nila itong nangyayari, itong mga bagay na ginagawa ng Diyos, sumisigaw sila. Sino kaya ito? Sino kaya itong dumarating na ito? Saan kaya sila nanggaling? Sino kaya ito? Sa anong kapamahalaan kaya ito ginagawa? Hindi ko makakalimutan, sa Johannesburg, doon sa Timog Africa, kararating ko lang noon ng mga 30 minuto bago pa sa isang eroplano. Dahil nga 3 araw at gabi na ako sa himpapawid, kaya sobrang pagod ko na hindi na halos ako makatayo. Dinala nila ako doon sa malawak na pinagtitipunan kung saan nasa 50 o 60,000 tao ang nagkatipon. At noong pagtapak ko sa entablado, ano pat ang Espiritu Santo, nakinita ko yun, may dumating sa lugar na isang bus at may nakalagay na karatula yon, Durban. Nakinita ko ang isang kabataang lalaki na nagpumilit at humiwalay sa kanyang tatay at nanay. Yung isang binti niya'y 6 o 8 pulgadang maiksi kumpara sa isa niyang binti. Nakasuot siya ng puting kamiseta na may mga suspender na kumakapit doon sa kanyang pantalon. At napansin ko ang kabataang lalaki. Bumaling uli ako, nawala na yung pangitain, at pagkatapos, kaunting sandali pa, nakita ko ang liwanag na nakalutang sa ibabaw ng isang kabataang lalaki, doon mismo sa likod sa mga dumalo roon. At tumanaw ako sa isip-isip ko, parang nakita ko na siya sa kung saan. Minatyagan ko siya, at yung liwanag ay nakalutang mismo sa ibabaw niya ng ilang minuto, at inihintay ko ang interpreter na maisalin niya ang sumusunod na mga salita. Pagkatapos nakita ko ang siyaring kabataang lalaking iyon na tumayo. Inihagis ang kanyang mga saklay at yung 6 na pulgadang maiksing binti
naging normal na gaya nung isa. At ang sabi ko kay G.A.J. Schumann na nasa kalwalhatian na ngayong gabi, sabi ko, Ginoong Schumann, sipiin mo lang itong mga salita ko, isa itong pangitain. Sabi niya, sige po. Tapos sabi ko, ang kabataang lalaki na nariyan sa likod na nakasuot ng puting kamiseta at may suspender, nanggaling siya sa isang syudad na ang tawag ay Turban, mga 1,500 milya sa kabila ng bansa, sakay sa bus, at kinailangan niyang humiwalay sa kanyang tatay at nanay para makadako rito. Pero nanampalataya siya sa Panginoong Yesus at may binti siya na 6 na pulgadang mas maiksi kaysa doon sa isa. At yung kabataang lalaki na patalon, hayun nga siya, nakatayo, sinasalat-salat ang kanyang mga saklay. Tapos sabi ko, kabataan lalaki, pinagaling ka na ng Panginoong Yesus. At bigla na lang na yung binti niya'y humaba ng 6 na pulgada. Naging normal, katulad nung isa pa. At dinala yung kabataang lalaki sa entablado at in-examine siya ng mga doktor. Nakikita niyo ang litrato niya sa libro ko. Mga ilang sandali na akong nakatayo roon, may nakinita akong maliit na berdeng kotse na umaandar sa kalsada at nadulas yun. Umikot yun, patalikod. At tumama sa isang puno, isang kabataan na Ulandes ang buhok na babae ang nabali ang likod niya. Tapos sabi ko, may nakinita akong maliit na berdeng kotse na dumausdos sa isang puno at isang kabataang babae na Ulandes ang buhok na mga 18 taong gulang ang nabali ang likod. Nasa malubhas siyang kalagayan. Walang sumagot at hindi ko siya makita kung saan sa karamihan na yon. Napakalaking madla ng mga nakikinig at tumayo ako roon ng ilang minuto. Sabi ko, unawain niyo, ito'y huwag po kayong maghinala. Ang Panginoong Yesus ito sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Ipinadala niya ang Espiritu Santo para ituloy ang kanyang gawa. At doon ay nakinita ko ang pangitain na nangyari uli. At hindi ko lang makita ang kabataang babae. Bigla na lang nakatayo sa harapan ko. Eto nga na nakatayo ang liwanag na yon, gaya ng nakikita niyo sa litrato. At nakatayo yun dito. Lumakad ako papalapit doon. At naroong nakaratay ang kabataang babae doon sa ibaba lamang ng entablado. Sabi ko, kabataang binibini, pinagaling ka na ng Panginoong Yesus. At bigla na lang siyang umiyak. Sabi ng nanay niya, oh, huwag mong sabihin sa kanya na tumayo. Sabi, kung gagalaw kasi siya, mamamatay siya. At ang kabataang binibining ay lumukso mismo at tumayo, sumisigaw at pinupuri ang Diyos. At nahimatay ang nanay at natumba doon sa banig na kinaratayan ng una ng kabataang babae. Ano yun? Noong mga sandaling ang iyon, may isang mapagpunang lalaki ang tumayo sa likod doon at tumayo na ang isang paay nasa ibabaw ng isang upuan at yung isa sa isa naman. At ang sabi, ikaw Amerikano, hinahamon kita na sabihin mo sa kung anong pangalan mo ito ginagawa at sa kung anong denominasyong simbahan ka kabilang. Kita nyo? Ganoon na ganoon. Hindi nila naunawaan. Hindi kasi sila nananabik sa mga bagay na ito. The churches are not looking for the coming of the Lord, and the Holy Spirit is sure to confirm His coming. Hindi nananabik ng kaiglesiyahan ang pagparito ng Panginoon. Ang gusto ng bawat isang ay tumahak sa sarili niyang daan. Ganoon nga yun doon. Bawat grupo ay may sarili nilang ideya. Pero hindi yan ang katanungan sa gabing ito. Hindi yan ang ipinapangusap ko. Haya't ang tanong na tinatanong ko sa inyo ay ano ba ang palagay nyo kung ano ito? Ito kasi may kinalaman sa inyo. Sino kaya ito na parot-parito sa mga bansa? Hindi nga tao. Hindi kayang gawin ng tao lang ang mga bagay na ito. Sino kaya ito na nangungusap at sinasabi sa mga tao roon, sa mga nakikinig na, ikaw na nakaupo sa kanan dito sa dako rito at marami pang lugar sa pagtitipon kung kailan ng mga kababaihan at kalalakihan ay dinadala rito, naghihingalo. Sino kaya ito? Ang kabataang babae na lumakad sa bautismuhan kaninang umaga. Kaya 3 linggo na kalilipas, naghihingalo na siya dahil sa karsinoma na kanser. Nakatira siya dito mismo sa Maple Street, si Ginang Beatty. At tinanong ko sa 3 doktor ang tungkol sa sakit na nasa kanya. Wala raw siya ni isang pag-asa pa para mabuhay. Haya't 4 o 5 ang malilit niyang anak. At ang nanay ko'y nagpasabi ng siya na ang mag-aalaga sa mga bata. Ang sabi pa nga ni nanay, Bill, hindi na siya makakauwi pa. At nagtungo nga ako kung saan naroon ang babae
At nagsalita ang Panginoong Yesus, ganito ang sabi ng Panginoon, kung siya'y dadalo sa simbahan at mangangako na mabautisimuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus at paglilingkuran ng Diyos, huwi siya na magaling na. At tinanong ko siya, gagawin mo ba ito, ginang? At sabi niya, lahat po mismo ng sinabi mo gagawin ko. Dali-daling nawala ang mga kirot. 3 araw ang lumipas, nakauwi na siya at wala nang mahagilap na bakas ng kanser ang mga doktor. Who is this? Sino kaya ito na dumarating sa pangalan ng Panginoon? Who is it? Sino kaya It's ito? the Holy Spirit Ang Espiritu of God. Santo ito ng Diyos. Ano ang palagay niyo rito? Ano ang palagay niyo sa pagkakakilala niyo sa pastor niyo? At may pagkakataon mismo na habang sila'y nakaupo sa mga upuan dito, mga tao na taga-ibang bayan pa, naupo na may epilepsy, naupo na may... Heto nga, nakaupo rito ang isang lalaki sa isang dako rito, isang Mennonite na kapatid dito mismo, na dumaranas ng hirap ng epilepsy. Hindi ko siya kakilala o nakita kailanman. Wala akong nalalaman na kung ano tungkol sa kanya. At bigla na lang, mga 2 taon nang nakararaan sa palagay ko, o mga ganoon. Oo, 2 taon. Tinawag yon ng Espiritu Santo at ang sabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi na siya nagkaroon ng anumang sumpong mula noon. Sino kaya ito? Sino kaya ito? Itong babae na ito'y nakaupo rito noong nakarang linggo. Noong huling beses na nandito ako, siya po'y galing pa sa kung saan sa Illinois. Noong sumunod na araw, may malaking tumor sa kanyang katawan na malignant at dadalhin na siya ng ilan sa pinakamahusay na siyensyang medikal ng Illinois sa isang malaking klinika para doon operahan. Lunes yun. At nakipagsiksikan nga siya rito. Hindi ko pa siya nakikita o may anumang narinig tungkol sa kanya kailanman sa buong buhay ko. At bigla na lang, nililiman siya ng Espiritu Santo at sinabi nito kung sino ang babae, kung taga saan siya, at siya nga'y operahan na sa susunod na araw. Ilan po ang nandito at nasaksihan yon. At nakita nga natin nung bumalik yung balita. Nung sumunod na araw, nung nagpunta na siya sa doktor, pinaglipat-lipat daw siya ng mga doktor ng klinika at hindi man lang nakakita ng anumang bakas nun. Who is this? Sino kaya ito? God, be merciful. O mahabag ang Diyos, sino kaya ito na ginagawa ito? Mangangahas ba kayong sabihin na ang pastor nyo ito? Hindi kailanman. Mangangahas ba kayo na sabihin na may kinalaman ng mga tao tungkol dito? It's the Hindi Holy kailanman. Spirit. Ang Espiritu Santo ito, ang Espiritu na naroon sa Panginoon nating Jesus, at ang pagparito niya para ilakip ang kanyang sarili sa kanyang iglesia is so close. ay malapit na pinakakalat na niya ang kanyang dakilat banal na liwanag para tumubos at dalhin sa pakipagbuklod ang isang iglesia ng buhay na Diyos para sa pag-agaw ng nalalapit. Amen. Sino kaya ito? Hindi ko masagot ang tanong nyo. Hindi ko masasagot ito para sa inyo. Pero masasagot ko nga para sa sarili ko. At sa ibabaw ng banal na pulpitong ito ngayong gabi, sa mga tenga nitong kongregasyon at mga binili na ng dugo ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ko po ito sa kaibuturan ng aking puso. Hindi dahil sa isa ako sa inyo, hindi dahil sa iba ako, bagkus isa lang sa mga tinubos na hinugasan ng dugo. Naniniwala ako na ang siyaring liwanag na nakapainlandang sa loob ng iglesyang ito ngayong gabi. Ang siyaring yun na ipinapakita sa pamamagitan ng kalikasan nito, na ito'y si Jesus Kristo mismo sa anyo ng Espiritu Santo. Sino man na nakakaalam sa kasulatan ay alam na sinabi ni Jesus, ako'y buhat sa Diyos at ako'y paroroon sa Diyos. Bago siya magsalaman, nung sinamahan si Moises sa ilang, siya yaong haliging apoy. At nung hangarin ni Moises na makita siya, dumaan siya ng likuran niya ang ipinakita. At ang sabi ni Moises, mukha itong tao. Noong narito siya noon sa lupa, siya isang tao. Ginawa niya noon ang siyaring mga bagay na ginagawa niya. Ngayon, sa pamamagitan ng mga tao na kanyang tinubos, hayon nga siya na dumating at nagpakuha ng kanyang litrato. Ano yun? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli, nasa daan noon si Pablo papuntang Damasco isang araw, at isang malaking liwanag ang nagpasubasop sa kanya. Yung mga kalalakihan sa paligid niya ay hindi nila nakita ang liwanag. Pero sinubasop nito si Pablo, na
Binulag siya nito. Dala-dala na niya yung problema niyang yun sa mata niya sa buong buhay niya. At sabi niya isang beses, at nang ako'y huwag magyabang ng labis dahil sa kalabisan ng mga pahayag, ay ibinigay ito sa akin. Isang tinik sa laman, isang mensahero ni Satanas, para hampas-hampasin siya dahil doon sa kalabisan ng mga kapahayagan. At nung isubasob si Pablo sa daan niya noon para usigin sana ang mga tao na gumagawa ng masyadong ingay, isang grupo na pinanganak na muli na binansagan ng mga tao na mga heretiko. Si Pablo ngay nasa daan niya noon para usigin ang mga ito. Dala-dala ang mga papeles sa kanyang bulsa para arestuhin sila at dalhin sila sa Jerusalem. At nung halos kalagitnaan ng araw, bumaba ang liwanag na yon na isinubasip siya sa lupa. At bumagsak siya sa alabok ng lupa. May tinig na nanggaling doon sa liwanag na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At bumaling si Pablo, gayong bulag ang kondisyon, tumingala, at naaninag niya ang dakilat maluhating liwanag. Tapos sabi niya, Panginoon, sino ka po? Sabi niya, ako si Jesus. Nagbuhat ako sa Diyos. Pumaroon ako sa Diyos. Nagbuhat ako sa Diyos. Bumabalik ako sa Diyos. Sabi niya, mahirap para sa iyo ang sumikat sa matulis. Isang kapahayagan lang sa banal na buhangin iyon. Isang beses lang sa lugar na iyon. Hindi na siya magiging katulad ng kung ano siya noon. Ang isang tao, bago niya matawag ang sarili niya na isang Kristiyano, bago niya ipakilala ang sarili niya na ganoon, kinakailangan niya na unang-unay magkaroon ng karanasan sa likurang bahagi ng disyerto kung saan nakatagpo niya ang Diyos ng mukhaan. Dahil sa panahon ngayon, kung ano-ano ng paliwanag na sagot ang masusumpungan mo, nakikita niyo naman na ang Panginoon ay nagpapamalas mismo ng eksakto sa kung anong sinabi niya na gagawin. At ang mga matatalinong teologo'y ipapaliwanag ito para baliwalain. Sasabihin nila, para yan sa ibang panahon, para yan sa ganito, o ito'y para sa ibang panahon, o mali ito. Gaya ng sinabi nila noon kay Jesus, isa siyang Beelzebub, ang diablo, isa siyang manghuhula, at lahat ng mga bagay na yon, may tugong paliwanag sila. Pero kapag ang isang tao ay magkaroon ng kaugnayan kay Kristo, at makita siya gaya ng pagkakita sa kanya ni Pablo, o talagang naranasan siya, wala ngang sapat na teologo sa mundo ang kayang ipangatwiran para baliwalain ang karanasan na yon mula sa taong yun. Yan ang dahilan sa panahon ngayon kung bakit wala silang ganoong karanasan. Yan ang dahilan kung bakit di nila masabi. Sinasabi nga nilang lahat, sino kaya ito? Ano kaya ito? Saan kaya ito nanggaling? Wala silang sagot. Bakit? Dahil ang buong nalalaman lang nila'y isang teolohiya na ginawa ng kung anong iglesia. Hindi nga ang maalaman ang teolohiya ay buhay. Hindi rin ang maalaman ng Biblia ay buhay. Bagkus, ang makilala siya ay buhay. Ang makilala siya bilang personal mong tagapagligtas, bilang siya na nagpuspos sa iyo ng kanyang presensya. Nandun kayo noong maganap ito. Walang sinuman ang makawawaglit nito mula sa inyo. Walang sinuman ang makapagpapaliwanag para maiwaglit ito mula sa inyo. Kapag ang karanasan na yon ay maganap sa inyo, makikilala nyo mismo kung sino siya. Para sa akin, siya si Jesus Kristo, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sino ba ito na pinapamala sa mga himalang ito? Sino ito na ginagawa ang dakilang mga gawa na ito? Ang mga ngaral ba? Si Oral Roberts ba? Si Billy Graham ba? Si Jack Shuler ba? Si William Branham ba? Kahit sino pa ito, wala silang kinalaman dito. Sila'y mga instrumento lang. Ang Espiritu Santo ito na inihahayag kalakip ang Ebanghelyo sa mga tanda't mga kababalaghan at mga himala para ihanda ang isang bayan. Ang paligid nga'y napuno ng pananabik na ang mga mananampalataya ay nag-aasam na siya'y dumating. At sinasabi ng iba, bakit may mga revival na ganito? Bakit mayroon tayo nito? Manatili na lamang tayo sa isang simbahan. Ayan nga na sinasabi sa iglesia rito na noong nagsisimula tayong itayo ang bagong simbahan, ang sabi, hindi na natin kailangan ng mga himala. Hindi na natin kailangan ng mga bagay na ito. Kung gusto niya ng ganoon, doon kayo magtungo sa pagmisyon sa labas kung saan ito nangyayari. Hindi na natin kailangan ng ganyan dito. Kapag ang Branham Tabernacle ay masadlak na sa ganyang kababa na kalagayan,
Lubog na ito. Ang iglesyang ito'y itinatag sa mga prinsipyo at kapangyarihan at ebanghelyo ni Jesus Kristo. Hanggat ang tabernakulong ito'y nakatayo, naway ang maluwalhating Espiritu Santo'y makasumpong ng daan papunta sa mga kaluluwa para magligtas at magpuspos ng Espiritu Santo at pagalingin ang mga may sakit. Para sa akin, ito'y si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Manalangin tayo. Kung hindi nyo pa nakikilala kung sino siya, kung hindi nyo pa alam kung ano itong lahat ng ito, at nagnanais kayong malaman, magagawa nyo bang itaas ang inyong kamay? At sabihin, sa pagtaas ng inyong kamay, ipanalangin mo po ako, kapatid na Branham, para makilala ko siya, at pagpalain kayo ng Panginoon, at sa buong paligid, nakikita ko ang inyong mga kamay. Ngayon, makalangit na Ama, dinadala po namin ang mensaheng ito, at ang mga bunga ng mga taong nagtataas ng kanilang mga kamay, na sila po'y nagnanais na makilala kung sino ito. Nagnanais sila na mapagkilala ang dakilang Jesus na ito. Ano pat ang kanyang pagparito ng pagkabuhay na maguli, ay nalalapit na ng husto, na ang mga may sakit ay unti-unti nang pinagagaling. At pagkatapos na mangyari yan, hayan nga na ang propesya ay dumako sa iglesia. Pagkatapos ay mga kaloob at mga himala. Ngayon po'y nasa huling tanda na. Ang susunod na darating ay ang pag-agaw na. Ang iglesia ay dadalhin na paitaas. At kami, Panginoon, na nagpapahayag na nakikilala ka sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli. Kami po'y naghihintay, nag-aasam at umiiyak, at nagsusumamo, pumarito ka na, Panginoong Yesus. Iyo pong agawin na ang iyong iglesia at kunin na ito paitaas ng daglian, Panginoon, dahil malapit na, napasasabugin na ng mga tao ang mundo na ito na iyong nilikha para tirhan nila dahil sila'y sumuway sa iyo. Hindi kapayapaan ang pinag-aralan nila, kundi digmaan. Hindi katuwiran ang pinag-aralan nila, kundi kalokohan ang pinag-aralan nila. Ano pat wala sa kanila ang di naghahangad ng kapangyarihan. Panginoon, yaong munting dako sa kanilang puso na nagbubunsod na magutom sila sa kapangyarihan. Sinusubukan nilang gawin yun sa isang laboratorio kung saan para pasabugin ang kapwa nila tao. Diyos, kung mapagtatanto lamang nila na yaong kapangyarihan na inaasam nila ay ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng anak ng Diyos, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para baguhin ang kanilang mga buhay. Hindi ang pasabugin ang mga bansa, kundi baguhin ang kanilang mga buhay at ibunsod sila na maging iyong mga lingkod. Maraming mga tao ang naliligaw ng pagkahumaling na ang tagurin nila sa amin ay mga sangkumpol ng mga walang nalalaman at mga heretiko gaya ng ginawa nila noong sinaunang panahon. Pero sa pagbabalik nila, sila'y nagalak. Pinasasalamatan ka na kanilang nakayanan ang panunuya dahil sa iyong pangalan. Yan po ang damdamin ng iyong mga anak ngayong gabi, Panginoon. Sa lahat ng dako, kami po'y sadya pong masaya. May ilan noong panahon mo ng pagkakilala sa iyo, sinasabi nila, kaibigan siya nung disibilisadong tao na yon. Si Juan, na galing ng ilang na halos ngang walang damit, lumang balat lang ng tupa ang nakabalot sa kanya. Isang taong disibilisado na binulala sa mga salitang yon. Silangan at kanluran at ang sabi pa, ang palakol ay nakahambana sa ugat ng puno. Sabi, siya isang tagasunod niya. Isa siyang taong disibilisado. Isa siyang baliw. Wala siya sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Ang sobrenatural na pagbiministeryo na yon na nakalakip sa iyo, O Panginoon, ay bumulag sa mga mata ng mga yon. At ganoon din ito uli sa panahon ngayon. Ang dakilang Espiritu Santong ito na siyang tagapanguna sa pagparito ng Panginoon, gaya ng ginampanan ni Juan noong panahon niya. Binubulag ang mga tao na mga di nagnanais na makakita. Pero yaong mga nagnanais na makakita, iyo pong pinili sila. At ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Iyo pong sinabi, at wala ni isa sa kanila ang mawawaglit, at aking ibabangon siya sa huling araw. Amin ka pong pinasasalamatan para rito. At sila na mga nagsipagtaas ng kanilang mga kamay ngayong gabi, dalangin namin, O Panginoong Diyos, na iyo pong iahayag ang iyong sarili sa kanila sa isang karanasan, sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. At may ilan po marahil dito ang hindi nagtaas ng kanilang kamay, pero hayan nga na sa kanilang puso, alam nila na kailangan nila ito. Dalangin ko po na iyong pagpalain pa rin sila.
at ipagkaloob sa kanila ang pagmimithi sa kanilang puso. Sa amin pong pagalis sa gusaling ito ngayong gabi, humayo nawa kami ng mga binago ng tao. Humayo nawa kami na may bitbit ng bagong layon kaysa sa taglay namin kanina noong pumasok kami, kung ito nga'y kontra sa iyong makalangit na kalooban. Naway makahayo kami na may taglay na determinasyon na kumapit sa mga sungay ng dambana hanggang sa mapuno ang aming kaluluwa at taglayin ng isang karanasan sa iyo at mapagkilala namin kung sino ang aming kinakausap dahil nakatagpo na namin siya at nakikilala siya at nakasama siya sa pagbubuklod. Iyo pong ipagkaloob ang mga bagay na ito, Ama. Iyo pong pagalingin ang mga may sakit at ang mga nagdadalamhati. Iyo pong pagpalain ng kaibig-ibig at kalugod-lugod naming pastor. Diyos, dalangin namin na ikaw ay sasama sa kanya at sa kanyang mga kalugod-lugod na kapatid na babae habang umaawit sila ng ebanghelyo at ipinangangaral ito sa kanilang radyo. Iyo pong pagpalain ng mga baguhan na nasa aming pintuan, Panginoon. Nawa humayo sila ngayong gabi na may kapuspusan ng taglay sa kanilang puso at isang layunin na sila mula sa oras na ito. Kung di ka nila nakikilala at hindi ka pa nila napaglilingkuran noon, naway paglingkuran ka nila, na maalaman ito na lahat ng mga bagay ay mauuwi sa wala, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Patawarin mo po kami sa lahat naming mga kasalanan at nawa kami magkita-kita sa dakilang and purchase my salvation on Calvary's tree. After the message, let's just bow our heads Ngayon, and worship Him. tapos na po ang mensahe. Atin na pong iyuko ang ating mga ulo at sambahin siya habang inaawit natin ito sa Kanya ng buong puso nyo. Because He first loved me and purchased salvation on Calvary's tree. Ilan po ang tunay na umiibig sa Kanya? Itaas niyo ang inyong kamay. Sabihin niyo ito na may makakarinig. Iniibig ko siya. Oh, hindi ba't kahanga-hanga siya? Alam niyo, gustong-gusto ko ngang manatili na gaya nito at uminom mismo sa kanyang presensya. Ang kanyang salita ay inilahad na. Ito'y nahulog na sa mga puso. Winawasto tayo nito. Dinadala tayo nito na magpasakop sa kanyang espiritu. Grabe mismong kaibig-ibig na sumamba sa kanya. Ngayon, sa paglabas niyo sa simbahan, ngayong gabi, humayo kayo na sinasamba siya. At alalahanin niyo, itong sanlinggong ito, may pagtitipon para sa pananalangin dito sa Miyerkules ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan ang pagsasaimpapawid ni kapatid na Neville sa linggo o sa Sabado ng alas 9 sa WLRP. Gustong-gusto ko ngang mapakinggan sila. Kayo rin ba? Ang quartet o ang trio, masarap pong pakinggan. Ang may bahay kupot ako at ang mga bata, inilalabas namin yung munting radyo at nakapalibot kami doon para makapakinig kay kapatid na Neville at sa kanyang pagsasaimpapawid at ang kanyang kahangahangang mga salita kung papaanong itinataas niya ang Diyos na kanyang iniibig at sinasampalatayanan. Hindi ko sinasabi ito para kayo po ng mga bago lang dito, kung wala po kayong iglesyang tahanan, kayo po'y makipagbuklod sa amin. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabi ito at dahil nakaupo siya riyan. Hindi po, sinasabi ko na ito ng maraming beses na. Iniibig ko si kapatid na Neville. Ganito po't una, siya isang teologo. Unang-una po ay isa siyang anak ng Diyos. Ang kasunod, siya'y ganoon at ganoon pa rin araw-araw. Maraming taon ko na po siyang kakilala. Hindi nga siya nagbago ni Katiting. Siya po'y nananatiling si Orman Neville, isang lingkod ng Panginoong Yesus, at sa palagay ko ay may ano siya. Noong isa pong gabi, tumawag ako para tanungin siya kung ayos lang sa kanyang programa, na maglaan ng oras sa amin para dumakot manalangin para sa mga may sakit. May mga pupunta nga rito. Kaninang umaga yon, alam nyo, at ang kalugod-lugod po niyang may bahay ang nakasagot sa telepono, at ikinuwento ko sa may bahay ko na nariyan ang tungkol dito. At ganun na lamang na pinasasalamatan namin ang Diyos para sa kanyang kalugod-lugod na may bahay at kanyang pamilya. Napakainam po kapag nakakakita kayo ng isang ministro at ang kanyang may bahay na nagkakasundo na gaya nun
sa kaluguran at sa kababaan ng loob. Nagbubunsod ngayon ng iglesa'y umigi, sadya pong lumulugod sa paglipas ng mga araw. Iniibig nyo ba siya ng buong puso nyo? Bueno, may awit po kami ng pagtatapos ng inaawit-awit natin. Take the name of Jesus with you. At bigyan mo nga kami ng munting tipa, kapatid na babae, kung meron ka riyan sa libro, at aawitin po natin ang awiting ito ng pagtatapos. At sa pag-awit natin nung unang talata, marapatin po natin na lumibot, makipagkamay. Sige po, ibigay mo sa amin ang tipa. The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. God bless you, brother. God bless you. Oh, how sweet, hope of earth and joy of heaven. Let's take Awitin this natin verse ang now. talatang ito ngayon. At the name of Jesus bow we, falling prostrate at His feet. King of kings that ever will crown Him. Oh, when our journey is complete. Won't that be wonderful? Precious name. Oh, sweet hope of earth and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet name. Hope of earth and joy of heaven. Ilan po ang nakakaalala ng munting awit na inaawit natin? Don't forget the family prayer. Naalala nyo ba? Hindi ko, Telma, alam mo ba yon? O yung tipa? O hindi? Sige, subukan lang natin. Hindi nyo ba naalala? Sige, siguro isusubukan ko para masabayan mo. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Ilan po ang may pananalangin pampamilya? Mainam po. Sige, subukan lang natin uli. Babalikan ko lang dito. Gustong-gusto ko yun. Sige, sabay-sabay po tayo ngayon. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. O Panginoon, nasusulat po sa mga kasulatan na kinuha nila mula sa katawan ni Pablo ang mga panyo at mga tela at ang maruruming mga espiritu ay tumalilis paalis sa mga tao at ang mga karamdaman ay pinagaling. Dalangin po namin, O Panginoon, na sa ganun ding paraan ay maipakita sa mga ito ngayong gabi habang ipadadala ko ang mga ito sa mga nangangailangan at mga may sakit. Doon po sa kung saang dako sa buong bansa, may isa na umaasa at naghihintay na ito'y mangyari. Dalangin ko, Ama, na iyong ipagkakalob ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Ngayon, hihilingin ko habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo, kung maaari, ng ating kalugod-lugod na kapatid na Smith na nakaupo riyan mula sa Church of God na nasumpungan natin, na katulad din ng ating kapatid na Neville dito, na isa ring tapat, totoong lingkod ng Diyos. Sige't hinihiling ko sa Kanya na Siya ang humiling ng mga pagpapala para sa inyo para magpatuloy sa parating na sanlinggong ito. Pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa makita po namin kayo muli. Kapatid na Smith, Amen. Thankful for his compassion for the devil, for the great work that he's doing here, and we pray that all blessing and undertaking of this new tabernacle. Pray, O Lord, that the souls might be brought into the kingdom through their death. As we close this Lord's Day and Mother's Day, we want to thank you for the great and the priceless contribution Amen. that the mothers of men since Eve, the
the mother of all living, gave birth. We thank thee, O Lord, for the mother of Moses and of Abraham, of Isaac and Jacob, Amen. and of the patriarchs and the minor and the major prophets. Yes. We thank thee for the mother of Paul and Peter and John Wesley and John Knox. Yes. And Yes. for the mother of our dear brother Matt. Oh, God, bless her, we pray. And Amen. bless this man of God as he moves from place to place, exalting the Christ who is Savior. We love him. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makipagkamayan po, kayo po'y malugod na tatanggapin muli sa tabernakulo. Pagpalain kayo ng Diyos.